Isang mapagpalang araw naman po sa atin lahat mga kapantime. Nakipagpalain tayo po may kapal. Bigyan tayo ng malusog magandang pangatawan. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pala po sa channel ko, please subscribe, like, share, and comment po. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Ngayon po, pag-uusapan na po natin tungkol po sa sakit sa atay. So ano nga ba ang sakit sa atay? Ano ba ang mga palatandaan na mayroon tayong problema sa atay? Ano ba yung mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa atay? At paano ba natin maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa atay? But before we start, I would like to introduce first my name. I'm Brother Jay. Welcome to my YouTube channel, Kapantime TV. So, alam niyo po ba na ang atay natin is napakahalaga po sa ating kalusugan? Opo, sa overall na kalusugan natin is napaka-importante po ng ating atay kasi once po na napiktuhan po ito ay malaki po ang magiging side effects sa ating pangangatawan nito. So ang ating atay po ay isa po sa pinakamalagang organs ng ating katawan kung saan siya po ay nagsasala po ng mga maraming nutrients or nutrients bago ito ipamahagi sa iba't ibang part ng ating katawan. Sinasala din po niya yung mga ating kinakain or iniinom. Ganon din po yung mga byproduct na ating iniinom at mga substance na posible natin makain or mainom sa pamamagitan po ng pag-ihi at pagdumi. So yun po kapantay ang kahalagaan po ng ating atay o liver sa ating katawan. Siya po yung isa sa mga tagasala po ng ating mga kinakain at iniinom sa pamamagitan po ng or pag siya rin po yung nagsasala ng mga nutritions na bago ito ipamahagi sa iba't ibang part ng ating katawan. So ano nga ba naging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa atay? Una po rito yung pagkakaroon natin ng pag-inom natin ng alak ng sobra-sobra. Alam niyo po yung alak ay isa po sa malaking faktor din po ng pagkakaroon ng problema sa atay o po naluluto po ang ating atay pag lagi po tayo nagiinom ng sobra-sobra ng alak. Ano pa po? Pag-iinom din po ng gamot or sabay-sabay na pag-inom ng gamot ay hindi rin po maganda sa ating atay po is nakakapekto rin po yan. Pag-iinom po ng pain reliever at kung ito po ay madalas sa ating ginagawa pagdating po ng panahon ay maaari na po magkaroon ng problema ang ating atay. Ano pa po? Pagiging sobra sa katabaan or sa fatty acid sa ating katawan. So isa rin po yan sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema ng ating atay or fatty liver disease na kung tawagin. So yung mga sobrang taba na ating mga kinakain. Ano pa po? Yung mga mayroong hindi na-diagnose or nagamot na infection sa ating katawan kagaya po ng mga viruses like hepatitis A, B, or C na isa rin po yan sa nagiging dahilan na pagkakaroon ng problema sa atay. Kadalasan po nakukuha ay yung mga hepatitis A, B, and C sa mga kontaminadong pagkain or inumin o kaya sa pakipagtalik o kaya naman sa pagkakalantad sa mga nahawaang dugo at likido ng katawan. Opo, sa mga pag tayo ay nalantad sa mga tao mayroon ganyan or maaari tayong mahawaan. So, yun din po ay nagiging dahilan na pagkakaroon ng problema sa atay. So, ano naman po yung mga palatandaan or mga sintomas na mayroong problema ang atay? Una-una po rito yung paninilaw po ng ating kutis at balat. Opo, kung nakapansin po natin na nangingilaw na ating balat or kutis is isa po yan sa palatandaan na mayroon na po tayong problema sa ating atay po. Ano pa po? Yung pagdumi natin na may kasamang dugo. Opo, kung may kasama na pong dugo ang ating dumi ay isa rin po yan sa palatandaan na may problema na po ng ating atay. Ano po? Pananakit po ng ating tiyan. Opo, kung nananakit ang ating tiyan ay isa rin po yan sa palatandaan or biglang paglaki ng ating tiyan. Opo, yung biglang laki ng ating tiyan isa rin po sa mga palatandaan yan or mayroon na problema ang ating tiyan. Ano po po? Pag iba ng kulay ng ating ihi, opo, kung mapapansin po natin ang ating ihi ay iba na pong kulay at kulay tiyaan na po ito, isa po yan sa mga palatandaan na may problema ng ating atay. Pagsusuka, opo, kung nakaranas po tayo ng pagsusuka dahil hindi na nga po masala ng ating atay yung mga toxic sa atin din na sa pamamagitan ng pag-ihi at pagdumi, ito ay maaaring lumabas na sa pamamagitan ng ating pagsusuka. Lalabas na ito ng ating katawan. Walang gana kumain. Opo, kasi na po may problema na nga po yung ating atay. Siyempre wala tayong panahon na di na matutunan ang ating kinakain, wala nang gana. So isa po yan sa mga dahilan na maaaring may problema ng ating atay. Ano pa? Palaging may pasa. Opo, kung makikita po natin, mapapansin natin na lagi tayong may pasa, isa rin po yan sa mga palatandaan na may problema ng ating atay. So ano naman po yung mga dapat natin gawin upang makaiwas tayo sa problema sa atay? Siyempre,
Una-una po, bantayan natin yung ating mga kinakain or yung diet natin, di ba? Isa nga po yung sobrang taba or acid pa, mga fatty acid ay or taba sa katawan ay nagiging dahilan. Kaya kung kakain po tayo is dapat bantayan po natin na huwag masyado matataba, dapat mga masustansya pagkain ang kakain ng mga gulay or mga prutas na makabuti po sa ating kalusugan. Ano pa po? Huwag uminom ng gamot ng sabay-sabay. Sabi ko na hindi maganda pag-iinom ng gamot ng sabay-sabay kasi maaari ito sira po ng ating atay. At ganoon din po kung madalas tayong umiinom po ng mga iba't ibang klase ng gamot ay makasama din po ito sa ating atay. Kaya dapat natin itong iwasan. Magsuot din po tayo ng face mask. Opo, alam niyo po, malaking tulong po ang pagsusot ng face mask. Kasi nga po yung mga airborne na chemical na kagaya na insecticide or yung mga house cleaner na matatapang yung amoy at mga substances na pakalat-kalat sa ating kapaligiran o sa hangin is maiwasan natin malanghap. So mas maganda po na magsusuot tayo ng face mask. Malaki po ang tulong ang face mask para sa ating kalusugan para makaiwas din po tayo sa sakit sa atay. Ano pa po? Magpabakuna tayo opo ng hepatitis A at B opo kasi nga po yun po is nagiging dahilan po ng pagkakaroon ng problema sa ating atay kaya dapat po tayo magpabakuna. Gumamit ng protection sa pakikipagtalik opo, so kinakailangan din po natin gumamit tayo ng protection kung tayo may makikipagtalik opo. Ano pa po? Lalo-lalo na po kung hindi natin kilala, di ba? So may mga chance talaga na hindi natin maiwasan na nakikipagtalik sa ibang tao, pero huwag natin gawin kasi hindi po maganda yung ganung klaseng gawain. Iwasan po natin yung ganun. Ano pa po? Suriin natin mabuti yung mga cryong or mga ginagamit pang pambubutas sa ating katawan, especially kung tayo magpapatato o magbubutas tayo ng ating katawan, susuriin natin yung mga dapat nating ginagamit or gagamitin bago natin ito gamitin. Baka ito ay may problema na or mahawa tayo. Maring ang pinagamit ito may sakit ay makukuha natin doon or magkakaproblema tayo sa ating atay. At syempre, regular tayo magpakonsulta sa mga doktor para malaman din natin yung ating status po ng ating atay. Kung ito pa okay na po ba, huwag natin antayin na dumating yung time na maranasan natin yung mga sintomas, makita natin mga sintomas, saka lang po tayo magpakonsulta. So mahirap na po yung hanggat maaga pa po is magpatingin na tayo or regular tayo magpakonsulta para rin malaman natin yung kalagayan po ng ating atay. So yun lang po, maraming pong salamat. Nawaya marami po ko naintindihan uli sa ating pinag-usapan sa araw na ito. Lagi natin pahalaga ng ating sarili, ang ating kalusugan kasi nga sabi ko nga sa inyo na wala halaga ang maraming pera kung may problema naman ang ating kalusugan. Hindi na natin ma-enjoy yun. Okay? So maraming salamat ulit. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe, like, share, and comment po. And don't forget to click the notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you very much and see you again to my next video. Bye-bye!